Hello po sa ating mga viewers. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ang inyong lingkod. Si Pastor Louie po ay inyong makasama para sa isa naman pong napagandang topic natin pong mapapakinggan sa episode po na ito. Dito po ay walang iba kundi ang salvation by faith alone. So, samahan niyo po ako at patuloy lang pong maging bukas ang ating mga puso, ang ating isipan, at hayaan po natin na ang Diyos ay siyang maging tagapagturo natin sa araw po na ito. Okay? Ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po. Patuloy kaming naniniwala na sa amin sarili kasi wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan, kung hindi mo kami ipapatnubayan. Kaya sa pagkakataong ito, sa intulo ng biyaya aming dinadalangin na kami patnubayan mo sa aming pakikinig o sa pangangaral na ginagawa ng iyong lingkod sa pagkakataon na ito. So, thank you, Holy Spirit. So, I pray in Jesus' name. Amen. Okay, ang tema natin ay salvation by faith alone. Ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang ating pong batayan o text 2 sa ating pag-aaral po ay ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong mga sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng inyong mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. So dito po nagmula po yung ating tema na salvation by faith alone. Sapagkat maliwanag po dito na kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos. So, salamat sa biyaya na kaloob ng Diyos. Okay? Okay. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos na natatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa o sa pamamagitan ng ating relihiyon. Meron pong isang kwento na isang araw ay merong isang lalaki na halos malunod na sa isang malaking ilog. At habang siya ay lumulubog ay merong isang rescuer na dumating para siya ay iligtas. At sa kanyang pagkakalunod ay patuloy siyang pumapalag, kaya halos pareho silang malunod nung rescuer. Kaya ang ginawa ng rescuer ay hinintay niya na mawala na ng lakas yung lalaki, at nang ito ay hindi na makapanlaban, no, ay sa kanya ito iniligtas. Ganyan din ang kaligtasan. Hanggat umaasa tayo sa ating sariling magagawa, hanggat umaasa tayo sa ating sariling kakayanan,
hanggat umaasa tayo sa ating relihiyon o sa ating karunungan, hindi tayo maliligtas. Ngunit kapag dumating ang punto o sandali na isinuko mo ang iyong sarili kay Kristo at sa Kanya lang nagtiwala, doon dumarating ang pagliligtas ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. At ito ay natatanggap sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa o sa sariling katwiran. So, ang pinagmulan ng kaligtasan sa biyaya ng Diyos. So, ano ang kahulugan ng biyaya ng Diyos? Ang ibig sabihin ng biyaya ay, ang biyaya ay hindi nararapat na kabutihan ng Diyos sa makasalanan. Ito ay pag-ibig na nagliligtas kahit hindi ka karapat-dapat. Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa, siya'y namatay para sa atin. Hindi tayo naligtas dahil mabait tayo, kundi naligtas tayo dahil mabait ang Diyos. Walang sino mang makapagsasabi sa atin na ako'y karapat-dapat sa langit. Dahil ang tanging dahilan ng ating kaligtasan ay ang biyaya ng Diyos na nakay Kristo. Ang pananampalataya ay pagtitiwala ng buong puso sa ginawa ni Jesus sa krus, hindi sa sarili nating ginawa, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo. Sabi ng Gawa chapter 16 verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ang pananampalataya ay kamay ng kaluluwa upang tumanggap ng regalo ng Diyos. Ano ang katangian ng tunay na pananampalataya? Ang katangian ng tunay na pananampalataya ay ang paniniwala sa katotohanan ng Ebanghelyo. Nagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Nagsusuko ng buhay sa kanyang kalooban o sa kalooban ng Diyos. Ang halimbawa ng magnanakaw doon sa krus, wala siyang oras na gumawa ng mabuti. Ngunit sumampalataya at siya ay naligtas. Sabi ni Lord, Lucas chapter 23 verse 43, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ang magnanakaw na naniwala kay Jesus ay nagkaroon ng kaligtasan. Sabi ni Lord sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Purihin ang Panginoon. Now, ang katotohanan ng kaligtasan, walang mabuting gawa, walang relihiyon
o sakripisyo na kayang magligtas. Ang mga ito ay bunga ng kaligtasan, hindi dahil sa mga ito. Sabi nga muli ng ating teksto, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan ay hindi kontrata na matapos mong tapusin o gawin ay babayaran ka. Ang kaligtasan ay isang regalo na tinanggap mo sa Panginoon Diyos. Halimbawa, may nagbigay sa iyo ng mamahaling regalo. Tapos sabi mo, babayaran ko ito. Ibig sabihin nun ay hindi mo tinanggap ang regalo, kundi parang utang na binayaran mo. So, ganun din ang kaligtasan. Kapag sinubukan mong bayaran sa pamagitan ng gawa, hindi ito biyaya ng Diyos. Pero, salamat nga sapagkat sa biyaya ng Diyos, tayo ay iniligtas niya. Purihin ang Panginoon. Ngayon, dahil ligtas na tayo, meron itong tinatawag na mga bunga. Ang una, bagong pagkatao. May pagbabago sa ugali, may pagbabago sa isipan, at may pagbabago sa layunin. Ang 2 Corinthians 5:17 ay magaganap sa iyong buhay. Ang isang taong sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ano pa ang masasabing bunga ng kaligtasan? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ano pa ang bunga ng kaligtasan? Pagnanais na paglingkuran ng Diyos. Pagnanais na sambahin ang Panginoon Diyos. Muli, ang kaligtasan ay hindi isang transaksyon. Ito ay relasyon kay Kristo. Hindi ito bunga ng gawa ng tao, kundi ito'y biyaya ng Diyos. Hindi ito nakabase sa ginawa mo, kundi ito'y nakabase sa ginawa ni Kristo. Tandaan, ang biyaya ang dahilan kung bakit ikaw ay naligtas. Ang pananampalataya ang paraan, at si Jesus ang daan. Purihin ang Panginoon. So, kaibigan, hindi aksidente na pinapanood mo ang episode na ito kasi mahal ka ni Lord. Gusto niya pumunta ka sa kanyang piling sa langit. Kaya lang, yun nga, hindi mo kaya yun eh. Kasi tayong lahat nagkasala. Ang kapera ng kasalanan natin, so kamatayan. Pero ito nga yung inialok. Ito nga yung regalo. Hindi na mahalaga kung anong nagawa mo, kung anong ginagawa mo. Ang mahalaga ngayon ay kung tatanggapin mo ang regalong inialok ni Kristo. May ginawa si Kristo para sa'yo. Tanggapin mo, paniwalaan mo, at makakamit mo ang biyaya ng kaligtasan. Manalangin tayo. Sabihin natin, Panginoon Diyos, salamat po sa masaganang buhay.
ako'y lumalapit sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ako'y naniniwala sa ginawa ni Kristo para sa akin. Kaya't isinusuko ko ang buhay ko. Ikaw na ang aking Panginoon at ang aking tagapagligtas. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow. Okay, thank you very much. Paalala ko lang po, kung na-bless ka or